Magandang araw mga kaibigan at sa araw na ito at ituloy po yung ating pag-uusap patungkol po sa naging bangayan namin ni Peter Pendon kung saan siya ay aking tinatanong patungkol sa kanyang pananaw na tila kinukontra na niya ang pananaw ng kanyang mga kasamahan sa Seventh-day Adventist. Kaya magandang tutukan ninyo ito at pagkuhanan ng mga ideya. Baka sakali magamit nyo sa inyong kapwa Katoliko na para kanilang isagot sa mga SDA. Kung sakali magamit ninyo, okay? So, sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito, sa mga uploads ko, sa mga live ko. At please, pakishare po yung ating live sa inyong mga social media accounts, sa inyong groups, sa Facebook, para mas lalo pa pong dumami ang manonood sa ating live, sa ating video na ito. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Sama taga Brother Jando. Muna nga, mangutana kay pila edad sa Roman Catholic Church. Pwede na kumanguta na. Dili man na bata nga pagkaingon nimo nga natao sa natao sa March 19, 1980. Mahibukan nimong edad. Sige, so pwede na manguta na. Sige bro, pangutana bro. Sige. Kaning gibutang sa imo ang reference giingon diri nga ang pulong nga Roman Catholic Church gigamit sa mas ulahi pa mga 16th century. Unsay pagsabot nimo ani? Yan. Diyan, tinatanong ko siya ngayon, anong unawa mo dito sa sinasabi ng iyong ginamit na mula kay ChatGPT na ang pangalang Roman Catholic Church ay unang ginamit noong 16th century? Anong nauunawaan mo dito? At ang kanyang isinagot ay... Ang ako magsabot, wala pa gid ang Roman Catholic Church diya sa 33 AD. Claim na ninyo nga diya magsabot. Kanibak, ingon ba nga, ang pulong nga Roman Catholic Church gigamit sa mas ulahi pa mga 16th century. Kung sa may pagsabot mo na? Ang ako kay pagsabot gani ana nga sa 30 to 33 AD nga nag-claim mo nga naana mo diha, wala pa kay ano man, nagsugod. Sa man pagsabot niya mo ang nagsugod. Ngayon, ang sabi niya, ang unawa niya doon is wala pa ang Roman Catholic. Ang nasa kanila kasi yung sa binigay niya kasi na reference, ganito yung sinasabi, ang pulong nga ang pulong nga Roman Catholic Church gigamit sa mas ulahi pa mga 16th century. Ano sa Tagalog ito? Ang salitang ano daw? Ang salitang Roman Catholic Church ginamit ng huli na ng ginamit. Mga 16th century ginamit yung pangalan. Yung pangalan. Hindi yung iglesia doon lumitaw. Kaya ang kanyang konklusyon, wala pa daw Roman Catholic noong 30 to 33. Anong wala? Nasa baba mismo, Ayan, ang Katoliko nga simbahan nagsugod sa panahon ni Kristo. Unya moingon kag wala. Ha? Ano moingon man kag wala? Nakaklaro man ang naa. Muna problema diha. Kaya nga nung mamutbot magdalikyat, di na unta mamutbot, aron dili masakpan. Diba? Yan ang problema sa kanya sinabi na ng kanyang referensya, nagsugod, nagsimula kay Kristo. Ayaw po rin paniwalaan. Eto, atin dagdagan yung kanyang referensya. Eto, the New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 181. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yan bang 2,000 years ago, 16th century? Ha? Yan bang 2,000 years ago, 16th century? Oy, mali. Maling unawa. Nasa kanyang referensya mismo, ang Katoliko nga simbahan nagsugod sa panahon ni Kristo. AD 30 to 33. Sa tao si Pendon. So may problema kay Peter Pendon. Itong problema yung pagkabayas niya ba, magbasa ng kanyang batayan. Ang sinasabi ng kanyang batayan, ang Katoliko nagsimula 30 to 33.
ang sa kanya, ang Katoliko nagsimula 16th century. Hindi rin sinasabi ng kanyang reference eh. Ang sinasabi niya kanyang reference ito, ang salitang Roman Catholic Church ay huli na nang ginamit. Mga 16th century, yung pangalan. Pero yung iglesyang pinangalanan, nandyan na. Paano mapapatay ni Emperador Trajan ang mga santo papa ng Katoliko kung wala pa? Na? Paano mapapatay ni Diocletian ang mga martir ng Katoliko kung wala pa? Yan ang malaking problema ba? O, paano nakapagbuo? Paano nautusan ni Pope Damaso si Saint Jerome para i-translate ang Old and New Testament, i-compile into one book at gawing Latin Vulgate? Paano niya nagawa yun kung wala pang Katoliko Romano? Yung Katoliko Romano lang naman ang merong Santo Papa. Ha? Ang merong Bishop of Rome. Ano ba naman to si Peter Pendon? Nagiging mapurol, ano? Grabe. So sa ato pa, nagsugod ang Roman Catholic. So sa imong pagsabot, i-define kanang nagsugod. so sa imong pagsabot ani, Unsa man ako so sa imong pagsabot ani, nagsugod siya 16th century. Yes, diyan na sa nagsugod. Ayan. Maliwanag pong nangyari ano? Ang sabi ni Peter Pendon, ang Roman Catholic nagsimula sa 16th century. Sa imong pagsabot ani, nagsugod siya 16th century. Yes, diyan na sa nagsugod. Ang 16th century, anong taon nagsimula, anong taon magtatapos? 1,500. Oh, okay. Dara oh. Ang 16th century, ika-16 nga siglo. Kay nalangkob sa mga tuig 1,501 hangtod sa 1,600. Wow, ang galing ni Peter Pendon doon. Ang 16th century nagsimula sa 1501 hanggang sa 1600. E ang tanong, doon daw nagsimula ang Roman Catholic Church. Sa imong pagsabot ani, nagsugod siya 16th century. Yes, diyan na sa nagsugod. Ngayon, bakit iba ang sinasabi ni Bresi Balansag sa sinasabi ni Peter Pendon? So ibig sabihin makikita natin na talagang nung natapos yung tatlo o yung nabunot yung tatlong sungay, which is yung Ostrogoth yung last, nung natapos yung 538, biglang nagkaroon ng paradigm shift from pagan Rome into papal Rome. Lumabas ang Little Horn, which is ito ay walang iba kundi ang papacy. Uy, sabi ni Peter Pendon, 16th century lang nagsimula ang Roman Catholic. Sa imong pagsabot ani, nagsugod siya 16th century. Yes, diyan na sa nagsugod. Sabi naman ni Brisi Balansag, 538 AD may papasina. Uy. Ano ba naman to? Ngayon, kung 16th century, nagsimula ang Roman Catholic, kinokontra niya ang paliwanag ni Brisi Balansag na 538. Ang pangutan na ron, nganong musulti man mo nga amuan ng Latina Vulgata? O sa dito yung ganing ko sa Latina Vulgata? Ato na po nang i-search kung saan ang tuigang Latina Vulgata. Sige, sige. Ayan. Panibagong issue naman yon. 16th century, nagsimula. Bakit kapag ginagamit nila ang Latina Vulgata, sasabihin nila, oh, mga Katoliko, sa inyo ang Bibliyang ito. Itong Latina Vulgata. Anong sinasabi dito? Sinasabi nila sa atin daw ang Latina Vulgata. Anong taon lumabas ang Latina Vulgata? Ang Latina Vulgata, bro, nasa tuig 382 AD. Ni Pope Damasus. Ang sabi niya kanina, ang Roman Catholic nagsimula 16th century. Yun ang sinabi niya kanina. Tapos, sabi ni Brisi Balansag, 538 AD, meron ng papasi ang Roman Catholic.
Kung ganon, sino ang nagsisinungaling? Si Balansag o si Pindon? Tapos, yan lang ko pa siya. Kung 16th century nagsimula ang Roman Catholic, bakit nyo sinasabi na ang Latin Vulgate ay sa Katoliko? Anong taon lumabas ba ang Latin Vulgate? Ang sabi niya naman ngayon, 382 AD. Utos ni Pope Damaso. Ngayon, kung 16th century lang nagsimula ang Roman Catholic, bakit merong Pope Damaso na nag-utos kay Saint Jerome noong 382 AD na gawin ang Latin na Vulgata? Kung ang Roman Catholic nagsugod sa 16th century, asa man ang relihiyon si Pope Damaso nga nagsugod ni Saint Jerome para buhaton ng Latin na Vulgata? Okay. Kana si Pope Jerome, yangkon po na siya sa Roman Catholic Church. Kaya kini Roman Catholic Church, hindi pa gini sila og kanang gitaw og claim ba. Amo nang kauban, bisan gani si Pedro gani i-claim nila na kuno kauban. Oh. Si Kristo mo nila pong i-claim na ila pong kauban. Mo Katoliko. Yan. Ang sabi ni Peter Pendon, ito daw si Pope Damaso, inaangkin lang daw ng Katoliko na sa atin. Inaangkin lang daw. Okay. So, inaangkin lang daw para niya ma-reconcile ba? Para niya ma-reconcile. So, sinabi niya, yung Katoliko nagsimula, Roman Catholic nagsimula 16th century. Sa imong pagsabutan ni nagsugod siya 16th century. Yes, diyan na siya nagsugod. Kasi doon pa siya ginagawa eh. Ngayon, kung 16th century nagsimula ang Roman Catholic, bakit sinabi ni Blessed Balansag 538 AD meron ng Roman Catholic Pope? Meron ng Papa C. Nung natapos ng 538, biglang nagkaroon ng paradigm shift from pagan Rome into papal Rome. Lumabas ang Little Horn, which is ito ay walang iba kundi ang papacy. Kung meron ng Papa C, how come 16th century? Rumble na yon. Nadagdagan mo problema. Tinanong ko si Peter Pendon, kung 16th century lang kami, bakit sinasabi nyo yung Latina Vulgata pag binabasa nyo sa amin ng Latina Vulgata? Ang tanong, anong taon lumabas ang Latina Vulgata? Ang Latina Vulgata, bro, nasa 382 AD. May Pope Damasus. Sabi naman niya ngayon sa kanyang research, 382 ng utusan ni Pope Damaso. Itong si Pope Jerome. Ano daw? Kana si Pope Jerome. Ng utusan si Pope Jerome. Ano ba na? Pope Jerome daw. O ngayon, tinutusan daw si Pope Jerome. Pero ito daw si Pope Jerome at saka si Pope Damaso inaangkin daw ng Katoliko. Kaya na pag-angkin natin kay Pedro, kay Kristo, inaangkin lang daw natin. Hala. Ang tanong, yung sinabi niyang bayan is hindi ba kakontra sa sinabi ni Alfie Hava? Pakinggan nyo ang sinabi ni Alfie Hava. Katong panahon, Bro Alpe, nga gisugo ni Pope Damaso si Saint Jerome nga i-translate ang Bible. Unsa sila to? Catholic? Roman Catholic to sila o dili? Alison po, Katoliko. Roman Catholic to. Katoliko lagi, kamo lagi. O, Katoliko. Katolik. Ayan o. Inaamin ni Alfie Hava na ang si Pope Damaso na nag-utos kay Saint Jerome para i-translate yung Bible into Latin, na nagbuo yung Latin Vulgate, is Papa ng Romano Katoliko. Kailan nangyari? 382. Tapos sasabihin ni
Peter Pendon, 16th century lang nagsimula. Oy. Ano? 16th century? Eh bakit nagkaroon ng Pope Damaso ang Roman Catholic kung 16th century pa lang sila nagsimula? Bad shot. Bad shot si Peter Pendon sa sinasabi niyang ito. Yan ang resulta ng nagbabasa tapos ang binabasa kinokontra. Oy. Oy, kawawa naman. Unsang reliyon na si Pope Damaso? Okay. Nag-iyon dire si Pope Damaso, naglingkod Papa hangtod sa 300 sa Kristiyanong Katolikong religion. Okay. Bukod dire, binasa, religion niya Katoliko, pero dili pa ni siguro Roman Catholic. Ang Roman Catholic sumala pa sa history. 16th century naman lang. Ang sabi ni Peter Pendon sa kanyang research, si Pope Damaso na nag-utos kay St. Jerome para gawin ng Latin Vulgate is Santo Papa ng Katoliko. Pero ang sabi niya, hindi daw yun Romano Katoliko kasi ayon daw sa history, 16th century daw lumitaw ang Romano Katoliko. Kung ganon, bakit sinabi ni Alfihava na si Pope Damaso na nag-utos kay St. Jerome ay isa palang Romano Katolikong Santo Papa? Katong panahon, Bro Alpe, nga gisugo ni Pope Damaso si St. Jerome nga i-translate ang Bible. Unsa sila to? Catholic, Roman Catholic to sila o dili? Alison po, Katoliko. Roman Catholic to. Katoliko lagi, kamu lagi. O, Katoliko. Roman Katolik. Di kinukontra niya ngayon si Alfihava. Religion niya Katoliko, pero dili pa ni siguro Roman Catholic. Ang Roman Catholic sumala pa sa history. 16th century naman lang. Yan ang sinasabi kong naloko na. Naloko na. Magkaiba. Sabi ni Alfihava, Romano Katolikong Santo Papa. Sabi naman ni Peter Pendon, hindi Romano Katolikong Santo Papa. Matinding kontrahan yun ah. Nangutana ko ni Alfihava na, bro, og asa nagsanto Papa si Pope Damaso. Ningon lang si Alfihava lagi nga amuan na. Kisa mo rin nagtugag tinuod, si Alfihava o ikaw? Ang nagtukan sa tinuod, ako og siya. Ano daw sabi niya? Si Alfihava at ako ay nagsasabi ng totoo. Ano? Hoy, two opposite statement cannot both be true. Sabi ni Alfihava, si Pope Damaso ay Romano Katoliko. Sabi naman ni Peter Pendon, si Pope Damaso ay hindi Romano Katoliko. Sino sa dalawang nasasabi ng totoo? Mga kontra yan eh. Sabi niya, pareho lang. Uy, fallacy ang ginagawa mo, Peter Pendon. Ang tawag dyan, fallacy of false equivalence. Basahin natin ano? Ano ang meaning ng fallacy of false equivalence? Ang sabi ganito, describing two or more statements as virtually equal when they are not. Ang false equivalence ay isang kamalian sa pangangatwiran kung saan ipinapantay ang dalawang bagay na hindi naman talaga magkapantay o magkapareho. Madalas dahil lang sa isang aspeto maliit na pagkakatulad. Para sinasabi na magkapareho sila kasi pareho silang ganito. Kahit na hindi patas o sapat ng basehan para ituloy silang magkatumbas. False equivalence na. Sa madaling salita, ang false equivalence ay maling pangangatwiran na gumagawa ng ilusyon na patas o pareho ang dalawang magkaibang bagay kahit hindi naman. Ang ginagawa ni Peter Pendon na tinatawag na fallacy o false equivalence, totoo daw ang sabi ni Sabi ni Alfihava na Romano Katoliko yon. Tapos sabi niya hindi Romano Katoliko, sabihin mo pareho.
Ha? Pareho kayong tinatanong. Wala namang magkaiba dun eh. Oh, kahit pa source eh. The same kayo ng source eh. Ang ginamit ni Alfie Hava, history. Ang ginamit mo naman, history. Pareho kayo eh. Ba't nagkakontra? Alam mo anong diferensya? Nagdeklara ka kasi na 16th century lang nagsimula. Ang pahayag ni Alfie Hava sa 1054 nagkaroon ng split. Ha? 1054 nagkaroon ng split. Sa Eastern, naging Greek Orthodox. Sa Western, naging Roman Catholic. 1054 nangyari. Tapos sasabihin mo 16th century. Tingnan nyo. Dahil sa pagsisikap ni Peter Pendon na i-deny ang totoo, yung kanilang katwiranan, nagkokontrahan. Anong nangyari? Iba paliwanag ni Bresi Balansag, iba paliwanag ni Alfie Haba, lahat sila kinokontra ni Pedro Pendon. Nag-ingon po si Jerwin Rosales nga ang Roman Catholic gitukod ni Constantino. Ang pangutana, kisa nagtukag tinuod, si Jerwin o ikaw? Ito, dito na. Doon nalalabas ang the best na katwiran ni Pedro Pendon. Bakit? Si Jerwin Rosales kasi, merong stand. At ang stand ni Jerwin Rosales, binatay niya sa Ellen G. White writings. Naalala niyo ba ito? Itong pinos ni Alvin Sanchez? Yan. How the Catholic, tanong daw kay Google, di ba? Tanong mo daw kay Google, how the Catholic Creed was made. The Catholic Church established under Constantine. The Bible Echo, volume 12, and 33, page 257 to 259. Di ba? Ito yung nakasulat. The Catholic Church, the Catholic Church established under Constantine. At kayang buksan yung mismong yung mismong browser. Ito, yung mismong browser nila ang ating pagbatayan ngayon. Ito, yan o. Ayan o. Ellen G. White writings to ha. Ellen G. White writings, The Bible Echo, volume 12, August 10, 1897, how the Catholic Creed was made, the Catholic Church established under Constantine. The Catholic Church, the Catholic Church established under Constantine. Aron, sino naman ang sasabi ng totoo? Si Jerwin Rosales na bumatay sa writings ni Ellen G. White? O si Peter Pendon na nagsasabing ang Romano Katoliko ay 16th century? Nasa dilema si Pendon dito ba? Pakinggan nyo. Gagamit na naman siya ng fallacy of false equivalence. Ano yung fallacy of false equivalence? Magkaiba, pero pinapareho niya. Pakinggan ninyo ang nakakatawang sagot ni Peter Pendon. Okay, ang tubag, si Jerwin nagtukan sa tinuod. Ano nagtukan siya sa tinuod? Naman mo referensya nga iyang nakita sa iyang pagtuon nga si Constantino nagtukod sa Roman Catholic Church. Karon? Unya, ang sakop ng pagtuon, 16th century, namugna ang Roman Catholic Church. Kung kasabot niya, parang may duha tinuod. Ang pangutana ron, unsa man yung tuigan na tukod ang Roman Catholic, panahon ni Constantino o sa 16th century? Okay. Tubag. Sa panahon ni Constantino, natukod siya, sumala sa inyong claim, diha sa 30 to 33 AD, natukod. Nahisakop siya diha, sumala sa inyong claim. Dili. Pero kung imong sumala ang history, ayaw sagsapaw, kaya nagtubag man ko. Ayaw dagan sa akong claim, kinangutana raman ko nimo. Ayaw dagan sa akong claim. O yan. Yan ang problema kay Peter Pendon. Sinabi na ng kasama niya, ipaparatan pa niyang claim namin yon. Ang sabi ni Peter Pendon, sa panahon ni Constantino, AD 30 to 33? Ha? Nandiyan na ba si Emperador Constantino sa AD 30 to 33?
Nagkamali ba ako ng pandinig? Ulitin nga natin. Sa panahon ni Constantino, natukod siya sumala sa inyong claim diha sa 30 to 33 AD natukod. Nahisakob siya diha. Sa panahon ni Constantino, natukod siya sumala sa inyong claim diha sa 30 to 33 AD natukod. Nahisakob siya diha. Sabi ko na nga ba, tamang pandinig ko eh. Sa panahon daw ni Constantino, AD 30 to 33, doon daw naitayo ayon sa claim natin. Ano ba naman to? Napaka-joker naman ni Pindon. Alam nyo, pag nagtanong ako dito, hindi ko na kukontrahin to eh. Alam nyo kung bakit? Pag kukontrahin ko siya, hindi siya makapagpaliwanag ng gusto niya. Pero maganda kasi yung sagot niya, i-filter natin. Kahit ano yun, no? Nakita nyo? Sabi niya hindi ko diniktahan yan. Ang sabi niya sa panahon ni Constantino, AD 30 to 33, dinatagang Romano Katoliko. Ayon sa claim natin, sabi ko sa kanya, huwag mong gamitin yung claim namin. Sabi niya, hadlok. Ayan na eh. Ang ginagawa kasi ni Peter Pendon, playing safe. Hindi niya kasi, alam niya kasi na yun ang totoo. Pero para hindi siya nang mukhang naipit, idudugtong niyo yung termino, claim nyo. Hindi namin yung claim yung sinabi ni Ellen G. White. Hindi namin claim yun. Ano ba naman to? Hoy, Pedro, hindi namin claim ang sinabi ni Ellen G. White na tinatag kami ni Constantine. Hindi namin claim yun. Huwag mo sabihin claim namin yun. Ay. Bayot. Di na pataka ka man lang deha. O yan na malaking problema kay Pindon. Ang daming kinontra ni Pindon na SDA. Unang kinontra niya, Bresi Balansag. Sabi niya, 16th century. Sabi ni Bresi Balansag, 538 AD, may papasina. Kinontra niya. Sino pang kinontra niyang isa? Alpihaba. Sabi niya, si Pope Damaso daw, hindi Romano Katolikong Santo Papa. Sabi naman ni Alpihaba, Romano Katoliko yun. O di kinontra niya sa Alpihaba. Tapos, kinontra pa niya si Jerwin Rosales na ginamit lang naman ang writings ni Ellen G. White. Pati si Ellen G. White, kinontra na rin niya. Oy, bayot. Takala ka deha. Yan ang problema. Yan ang problema pag nakarely sa maling unawa. Straight to the point. Ang sinasabi kasi ng kanyang binasa sa ChatGPT, ang pangalan, ang salitang Romano Katoliko, ang salita, hindi naman ang iglesia, ang salita, ang pangalan, ang termino na Romano Katoliko, ang siyang nagsimula sa 16th century. Yun ang sinasabi ng kanyang batayan, ChatGPT. Ang termino, ang pulong Romano Katoliko, ang salitang Romano Katoliko, yun ang tinutukoy ng kanyang reference. Kaso nga lang, ang kanyang unawa, out of this world. Out of this world ang unawa ni Peter Pindon eh. Akalain mo, ibang sinasabi, iba rin paliwanag niya. Ano ba to? Peter Pindon. Umabot ka ba ng high school? Kahit high school man lang. Siguro nung kung, nakapag-high ko siguro sa high school ito, ano to eh? Bulakbol eh. Iba ang paliwanag. Akalain mo hierarchy, ang basa niya, hirisi. Hierarchy. Ang basa, hirisi. Ang
Ako ni mo, Peter. Naunsa naman taon ka dong? Kanang Constantine nga nagtukod sa Roman Catholic Church sumala sa claim sa mga history nga natun-an ni Rosales, Jerwin Rosales. Sakto si Jerwin Rosales, kaya naman dili man gud kay usara ka ang history, dili man gud kay usara. Kasi pati man gud nila tama nga karon 16th century. Oh, namugna ang Roman Catholic Church. Oh, kapakon pud ni mo ni naman sa history. Ito, ang sabi ni Peter Pindon, tama ang sinabi ni Jerwin kasi yun ang sinasabi ng research niya. Tama rin daw siya kasi yun sinasabi din ng research niya. Ang problema ngayon, yung kanyang research magkakontra. Sabi niya, totoo yun kasi yun ang sinasabi ng research niya. Brother Jando, ang history hindi isa lang. Ha? Ano pinapalagay niya? 2 beses tinatag ang Romano Katoliko? Ano? 2 beses? Una sa panahon ni Constantino, pangalawa sa panahon sa 16th century. Sabi niya, ang research daw niya, ayon sa kanyang research, 16th century daw nagsimula. Basahin nga natin yung research ni Peter Pindon. Ating balikan ng kanyang research, ha? Ano sabi sa research niya? Ang Roman Catholic Church wala magsugod sa usa lamang ka eksaktong tuig nga sama sa pagsugod sa usa ka kumpanya o organisasyon. Apan kung buot yung masayrang kanusa nagsugod ang RCC isip organisadong simbahan, aniyang pinakakasagara nga mga punto sa kasaysayan nga giilang tawag og pagsugod. AD 3033 sa panahon ni Jesus o sa mga apostoles. Ayun. Ano po sinasabi ng kanyang reference to? Tingnan nyo, ha? Yung Roman Catholic, ito, yung Roman Catholic, you know? Ang pulong Roman Catholic Church, gigamit sa mas ulahi pa, mga 16th century, panahon sa Protestant Reformation, aron ilahi ang mga Katoliko sa ubang Kristiyanong grupo, Tagalogin natin, ang salitang, kasi yung pulong salita yun eh. Ha? Tingnan nyo, ha, pakita ko sa inyo para may batayan tayo sa Biblia, ha. Yung pulong salita yun eh. Ating basahin sa Mateo 4. Ha? Ating basahin sa Mateo 4 tayo. Mateo 4, yung tinukso ng demonyo si Jesus. Tingnan nyo, ha, ito pakita ko sa inyo, ayan Sa Mateo 4:4 gato sinasabi, mitubag si Jesus ang kasulatan nag-ingon, ang tawo mabuhi diha sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Tingnan niyo nakalagay dito, ang pulong nga Roman Catholic Church gigamit sa mas ulahi pa nga mga 16th century panahon sa Protestant Reformation. Unsa kuno ang pulong nga Roman Catholic Church pulong sa Mateo 4:4 sa matag pulong. Ano tong pulong? Sa Tagalog, basa sa Tagalog. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yung pulong sa Tagalog, salita. Ngayon, anong sabi dito? Ang pulong Roman Catholic Church, ang pulong Roman Catholic Church, gigamit sa mas ulahin na mga 16th century. Ano daw? Yung salita. Ang iglesia, hindi naman yan salita. Straight to the point. Ang iglesia, mga tao yan. Mga grupo ng mga tao yan. Hindi yan salita. Pero yung pangalan, yung salita, yung pangalan. Pangalan yun eh. Yung salita o yung pangalang Roman Catholic Church ginamit sa 16th century. Yun ang sinasabi ng referensya ni Peter Pindon. Pero ang unawa niya dyan, ang Romano Katoliko nagsimula 16th century. Kaya nakukontra niya yung paninindigan ng iba. Tapos sasabihin niya, pareho silang tama. Mali.
Ang unawa ni Peter Pindon ang palpak. Straight to the point. Ha? Walang tama sa kanila. Walang tama sa kanila. Tingnan nyo, ha? Sabi ni ni Ellen G. White, ang Romano Katoliko nagsimula daw sa sa panahon ni Constantino. Tinatag daw ni Emperador Constantino. Mali. Bakit? Before na-convert si Constantino dyan, mas unang na-convert si Santa Helena. Sino Santa Helena? Si Reyna Elena. Sino si Reyna Elena? Nanay ni Emperador Constantino. Oh. Nanay ni Emperador Constantino, ha? Si Reyna Elena, unang na-convert dyan. Tapos na-convert si Constantino. Oh. Nag-convert si Constantino dyan, nasa deathbed na siya, naghihingalo na siya. Nung siya na-convert sa Romano Katoliko, nasa deathbed na siya, naghihingalo na siya. Tapos sasabihin, tinatag niya. Mali. Hindi niya tinatag. Nilegalize niya kasi illegal yan before siya naging emperador. Paano siya nagtatag ng isang samahan na existing na hindi pa siya naipapanganak? Panahon pa lang ni Emperador Trajan, pinersecute na mabuti yung Romano Katoliko. Oh. So yan ang malaking problema dyan. Mali kasi ang ni Peter Pindon. Reading comprehension niya, there's something wrong. Ang sabi na kanya represent, ang salitang Romano Katoliko, ginamit, huli na, mga 16th century na ginamit, yung termino, yung salita. Hindi yung iglesia mismo. Iglesia gagamitin mo? Hindi mo gamit ang iglesia, ano ka ba? Gigamit. Kung sa gigamit, ang pulong. Ano yung pulong? Salita. Mali talaga. Mali ang paliwanag ni Peter Pindon dito eh. Ito malaking problema sa paliwanag niya. So, sa ato pa. Kumambana ka, kinsay tinuod na mong duha, ang tubag, kaming duha mo itinuod. So, sa ato pa, sa tuig 405, na ani Roman Catholic o wala pa? Naana, sumala sa claim sa ulang mga historian. Pero kung dili na i-base sa 16th century, namugna ang Roman Catholic Church, 16th century na, wala pa yung Roman Catholic Church. Kaya nga naman, before wala may Roman Catholic Church, sumala sa giingon diri, oh. Sunod nga pangutana. Grabe, nakakahiya ito. Si Peter Pindon, kinukontra pati sarili. Tinanong ko siya, noong taong 405 AD, may Romano Katoliko na ba? Sabi niya, meron na. Pero, based na research ko, 16th century pa siya nabuo, therefore, wala pa. Ano ba naman to? Nagkakahiya. Nganong musulti man mo, kung magbasa mo Latin na Bulgata, nganong musulti mo mag-inyuhan ng Biblia, nganong mingon mo na kung di din na amo Okay, tubag. Musulti mi tungod kay gisabayan na mo ang inyong claim nga sayop. Tingnan nyo, walang utang. Sabi niya, sinasabi nila sa Katoliko yung Latina Vulgata kasi sinasabayan lang daw nila yung claim nating mali. Nganong musulti man mo, kung magbasa mo Latina Vulgata, nganong musulti mo mag-inyuhan ng Biblia, nganong mingon mo na kung di din na amo Okay, tubag. Musulti mi tungod kay gisabayan na mo ang inyong claim nga sayop. Musulti mi tungod kay gisabayan na mo ang inyong claim nga sayop. Musulti mi tungod kay gisabayan na mo ang inyong claim nga sayop. Ba't nyo sasabayan kung mali? Ano ba naman yan? Pindon, ano ka ba naman? Wala ka namang utak eh. Sumala mo sa story bro, Jando, wala mo na sila ng fix God. Contradicon po na sila. Mo na tubag, na tubag nga nag-base diha sa inyo ang pag-claim. Napoy tubag nga nag-base diha sa kanang gitawag o kining gitawag og history.
Nabugna ng Roman Catholic Church sa 16th century. Tanawa. Muinsist yun siya. Kung namugna sa 16th century, nganong nakapagawas mag Latin Vulgate sa 405 AD? Kung namugna og 16th century, nganong na-split man sa 1054? Kung napunta sa Eastern, kung ang napunta sa Eastern ay ang Orthodox, ano ang napunta sa Western kung wala pang Roman Catholic? Kung totoo na na si Pope Damaso ay Santo Papa ng hindi Katoliko, saan ka sana yung ngayon, yung continuation ni Pope Damaso? Nasaan na? Mali talaga yung unawa niya, ini-insist pa niya kasi. Ang sabi ng kanyang referensya, ang salitang Romano Katoliko ay ginamit huli na. Ito ay ginamit noong 16th century. Huli na nang ginamit. Bakit andyan ang iglesia? Wala pa yung pangalang Romano Katoliko. Kaya huli na nang ginamit. Ano ang ginamit? Yung salitang Romano Katoliko. Hindi yung iglesia ang ginamit kasi ang iglesia hindi naman nagagamit. Yan ang malaking problema ni Peter Pendon. Sana sa mga nanonood ngayon, nakita nyo ang kabuluktutan ng kanyang unawa sa kanyang binabasa. Ang ginagawa niya kasi, fallacy of context to me. Buti na lang, sinendan niya ako nung kanyang research. Kaya kung hindi niya ako sinendan, malamang is, pati ako mabilog ang ulo. Yun ang malaking problema dyan. Kaya, sana po ay na-enjoy nyo po ang episode na ito. Kitang-kitang kabaluktutan ni Peter Pendon. At sa lahat po ng mga sumusubaybay ng Punto por Punto, please po, paki-subscribe po yung ating channel dyan, Punto por Punto, at ipa-share nyo po sa mga Facebook groups po ninyo. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-hit ang subscribe button at notification bell ng aking YouTube channel na Bro Jando Alabado TV, at paki-share din po yung mga content ko sa channel ko. Ito po si Jando Alabado na sasabi po sa inyo, maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, isa pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, Kapila ang kondisyon.
definition of Di the kami ang flock bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ, then asay inyong pilion.